mas madaling kalaban si Satan kaysa kalaban ng Diyos? It's your choice. Kasi tingnan nyo to, no? Kapag kalaban mo si Satan, tutulungan ka ng Diyos. Pero kapag kalaban mo ang Diyos, sino tutulong sa'yo? Kaya may kausap ako, parang hirap na hirap sila makapenetrate, hirap sila sa breakthrough, hirap sila sa miracle. They want the miracle, but they don't position themselves for the miracle. Alam nyo, ang tunay na next level blessing and next level living, hindi lang yung mag-expect ka ng milagro. Ang Diyos kaya mag-perform ng milagro. Ang tanong, nakapwesto ka ba? Nakaposition ka ba doon sa miracle? Kasi kung papunta ka ng Tarshish, don't expect supernatural provision. Although God is gracious, He might provide one. Ang guarantee ito, when you obey, there is blessing. When you obey, God will open the way. Kapag sumunod ka sa Panginoon, ano man ang bagay na kulang sa'yo na pinapadagdag ng Diyos, o anumang bagay na meron ka na pinapabawas ng Diyos, anumang bagay na sinasabi ng Panginoon na puntahan mo, kausapin mo, sino mang tao ang sinasabi ng Panginoon, sharean mo ng gospel, anumang event, anumang training na sinasabi ng Panginoon, mag-enroll ka, whatever it is that God is commanding you to do, He's going to provide the resources, the wisdom that you will need. Kasi kakampi mo siya. Sa totoo lang, God will require what is not easy to do. Napansin niyo ba mga kapatid? Na ang requirement minsan na gustong pagawa ng Panginoon sa atin, parang ang hirap on our own. And I believe that is intentional. Na talagang sinasadya minsan ng Panginoon na yung pinapagawa niya sa'yo, hindi mo kaya. Sa lahat ng mga leaders na nandito ngayon, maybe you are visiting from other churches. Napansin niyo ba na kapag na yung vision, laging mas malaki sa wallet? Pag may vision na nilagay ang Panginoon sa'yo, laging kulang yung budget mo para doon. Intentional si Lord doon. Kasi kapag lahat ng vision kaya mong punan, hindi ka na magtitiwala sa Diyos eh. Pero minsan i-allow ng Diyos na i-calculate mo parang kulang para matuto tayo magtiwala sa Panginoon, para matest yung ating pananampalataya sa ating Panginoon, para ma-realize natin this is not about me. This is all about the God that I serve. This Christian thing, sino sa inyo makakapag-testify ang pagiging Kristiyano hindi madali? Hindi na nga madaling mabuhay, hindi pa madaling maging Kristiyano. Ano na ba talaga? Pambihera. Hindi mo madali maging Kristiyano, right? Hindi rin mo madaling sumunod. Pero at least, subukan mo man lang. Kasi mahirap naman yung hindi mo nga sinubukan. Ayoko niyan. Hindi naman totoo yung sinasabi niya. Tingnan niyo si Jonah. Nung pumunta siya ng Tarshish, hindi niya nga sinubukan pumunta muna ng Nineveh na mas malapit eh. Parang minsan, nung pumunta siya ng Nineveh, nasa gitna na siya, parang maalon dito, sa kabila na lang tayo. At least sinubukan niya. Pero may mga kilala ba kayo? Yung mga absent dito, may mga kilala ho ba kayo, mga kapatid? Na hindi nila ginawa, hindi dahil mahirap, hindi dahil hindi effective, pero kaya hindi nila ginawa, kasi hindi naman talaga nila nasubukan in the first place. Kasi ang challenge lang naman ng Panginoon, give your tithes, or bring your tithes and offering into the storehouse, and God will open the floodgates of heaven. Yun yung mga klase ng command na hindi mo mararanasan hanggat di mo sinusubukan. So bago tayo maging negative, reactive, at pessimist, at skeptical sa concept ng generosity, at least subukan mo. Because lahat ng sumubok, naranasang totoo. Because the Word of God always works. And many of us did not even try. Hindi naman totoo yung Bible, pero hindi niya binasa. Hindi naman totoong na nag-work ang prayer, pero hindi naman nanalangin. Hindi naman nababago ang buhay ko sa pa-church din, pero hindi naman sinubukan magsimba. At least try mo naman mag-amen habang nagpipreach yung pastor. At least man lang. Hey. Amen. At least man lang subukan mo magtaas ng kamay habang nag-worship. Hindi ko maramdaman ng Panginoon. At least you try. At least subukan mo. At least subukan mo mag-testify ng kabutihan ng Panginoon. At least subukan mong i-share ang gospel of Jesus Christ sa ka-office mate mo. At least try. Pastor, no! You only live once. I'm gonna enjoy my life, sure. But don't expect the blessings that God has promised when you don't follow Him. Kasi naniniwala ako mga kapatid, you cannot keep running away from the Lord. Hindi mo masusustain yung pagtakas mo, maniwala ka sa akin. Hindi mo masusustain yan. Amen? You cannot keep running away. You cannot keep on evading responsibility. Hindi mo masusustain na iwasan ang pagtawag mo. Hindi mo laging matatakasan ang paglilingkod. Hindi mo laging matatakasan ang forgiveness. Come on, somebody.
Hindi mo laging matatakasan ang pag-i-invite na sa reconciliation. Because you know what? Your obedience affects you and other people, and your disobedience affects you and other people too. How can you be so blessed and not be grateful to the Lord? Paano nangyari na pinagpala ka ng Diyos? Paano nangyari na binigyan ka niya ng trabaho? Paano nangyari na binigyan ka niya ng anak? Paano nangyari na hindi ka nauubusan ng pagkain sa refrigerator mo? Paano nangyari na limang beses ka kumakain sa isang araw? Paano nangyari na hindi ka nawawalan ng trabaho and yet you're still ungrateful? How can you receive such blessing from the Lord and still be silent about it? How can you be so blessed and not be vocal about it? You know, every Sunday that we come to church, lagi namin sinasabi sa iyo, let's praise the Lord. Let's give thanks to the Lord. Not to manipulate you to praise, not to manipulate you to give, not to manipulate you to give that thanks to the Lord. Because ang thanksgiving, o ang pumumuhay ng pagpapasalamat, you cannot manufacture it sa buhay ng iba. Hindi bigay ko sa ito, pasalamatan mo ang Panginoon. You cannot do that. But what we can do is this. When we say praise the Lord, we are reminding you, pinapaalala po namin sa inyo na tignan po ninyo ang inyong buhay. Look at your life and see all the great things that God has done in your life. Na kung paano ka nakarating sa tagpong ito. Na noong 2020, akala mo hindi ka makakasurvive. Noong 2021, takot na takot ka sa second wave ng COVID. Na noong 2022, hirap na hirap kang ibalik yung negosyo mo. Noong 2023, muntik na malugi ito. Pero noong 2024, nandito ka pa rin. At ngayon, September 1 na, Merry Christmas na naman. Mag-Happy New Year na naman tayo. And you're still alive. You're still here. And you're still serving. Is there anybody here na hindi magpapapigil sa ating Panginoon na pasalamatan siya sa lahat ng kanyang kabutihan? Nasaan ang siyam? Inya lang, pag lagi kang inggit, nakapikit talaga. Di ba? Sabi nga, pag inggit, pikit. O talaga, kailangan buksan mo. Ang kalaban ng gratitude, inggit. Ang kalaban ng gratitude, comparison. Masaya ka naman doon sa ulam mo nung nakita mo nag-push isa, steak na naman siya. Ako, barbecue steak. Comparison, narcissism, cynicism, pessimism, lahat na lang. Lahat ng to, hinahadlangan po ang puso mo na makapagpasalamat sa ating Panginoon. This kind of mindset na lagi kang naiinggit, this kind of mindset na lagi po tayo nagkukumpara, is knocking out the gratitude in your heart. Nagkikreate pa yan ng entitlement sa atin. Alam mo, naniniwala po talaga ako. I'm a strong believer na kapag ang tao entitled, feeling entitled, hindi siya talaga grateful. Kasi kapag hindi ka grateful, parang feeling mo lahat ng mga bagay na meron ka, deserve mo naman kasi pinaghirapan mo eh. For example, nung pre-nomote ka, sabi mo sa boss mo, finally boss, 6 months ko nang inaantay to. Imbis na maging grateful, pakiramdam niya, 6 months ahead pa dapat nangyari ito sa kanya, at dahil 6 months late, hindi ko na ipagpapasalamat, late na siya eh. May entitlement mentality, kaya hindi tayo nakakapagpasalamat sa ating Panginoon. Listen to me, marami pong bagay sa buhay mo. Buksan mo lang ang mata mo, maipagpapasalamat mo sa Diyos. Yung mission mo, hindi self-made, God-given. So, hindi natin pwedeng sabihin, ang mission ko sa buhay ko, magpayaman. Ang mission ko sa buhay ko, magpatayo ng malaking bahay. Napagkakamala natin na yung ambition, mission. Yung reason kung ba't ka nilagyan ng Panginoon, yun yung purpose niya, at yung assignment niya, yun yung mission niya. So yung mission mo, God-given siya. You need to be reminded, you are not an accident. You are not a miscalculation. You are an assignment. And you are appointed. May mission ng Panginoon sa iyo to bear fruit, to bring change to your society. Ikaw man ay engineer, architect, radiologist, biologist, chemist. Hindi ka engineer na Christian. Hindi ka architect na Christian. Hindi ka artista na Christian. Christian ka muna. Which happens to be an engineer. Kailangan nauuna lagi yung identity mo kay Kristo bilang Kristiyano bago yung ginagawa mo. Kasi once na nagkapalit, mas matimbang na yung ambition kaysa sa mission. Because when the mission is clear, the decision will be clear.
Kaya marami po sa atin, hindi klaro yung mga desisyon natin sa buhay. YOLO, happy-go-lucky. Wala kasing intentional purpose kasi hindi natin alam ano ba talaga pinapagawa ng Panginoon. God has an assignment for you. Hindi aksidenteng nasa Japan ka, hindi aksidenteng nasa Russia ka, hindi aksidenteng nasa Pilipinas ka, hindi po aksidente na yung pamilya mo, at yung napang-asawa mo. Lahat po yan pwedeng gamitin ng Panginoon para yung mission niya sa'yo, yung assignment niya sa'yo ay maisakatuparan. Minsan lang po, dahil naka-cloud yung isip natin ng ambisyon, nakakalimutan natin yung mission, we lose sight of what really matters in our life. We lose sight of the big picture in our mission. Do you still remember nung nagsisimula kang mag-apply sa trabahong ina-applyan mo? Kung gaano katindi ang prayer mo sa Panginoon, Lord, this is my dream company. Lord, sana matanggap po ako. Do you remember those moments many years ago na nag-a-apply po kayo ng visa ninyo? Sabi mo, Lord, payagan nyo lang po ko, Lord. Ma-approve lang po yung visa ko, Lord. Gagamitin ko po yung influence ko, Lord. Yung resources ko, Lord, para magkaroon ng Gia Barcelona, Lord Jesus. Remember that moment? Pagdating mo ng Barcelona, intentional ka pa rin. Mission-minded ka pa rin. Pagdating mo sa Barcelona, nag-Jericho March ka pa. Lord, lahat ng mga bahay na ito ay makakakilala po sa iyo. Lahat po na in Jesus name lumayas kayo, mga demonyo, magkakakilala kayo lahat sa ating Panginoon. And you are very intentional because you still remember why you are there in the first place. And then, after a year, tumatawag na yung mga mahal mo sa buhay sa Pilipinas. Ma, ano ulam? Ma, pan-tuition fee. Ma, kailangan namin ng perang ganito. And because you want to give in, gusto mo ibigay yung pangangailangan ng mga mahal mo sa buhay sa Pilipinas, masyado ka ng focus at busy sa ambisyon, hindi na sa mission. 5 years later, wala pa rin Gia Barcelona. Nakalimutan mo why you are there in the first place. You lose sight. Mission should be more important than our ambition. Hindi ko po sinasabing maling mangarap. Hindi ko sinasabing maling magkaroon ng goal. Magkakaroon ka ng goal. Maganda po yung may goal tayo. Magandang may ambition tayo. Pero sana po nag-a-adjust yung ating ambisyon sa tunay na mission natin. Kasi mas mahalaga po yung mission natin sa ating pamilya kesa sa posisyon na hinahabol natin sa ating kumpanya. Your mission is more important than your ambition. After all, our aim as a Christian is not just to be blessed. Our aim is to be deployed. Pinadala ka ng Panginoon wherever you are para magawa ang purpose na pinapagawa ng Panginoon sa iyo. Yung dating pinag-pray mong asawa, wala na ba iba? Yung dating trabahong niluhod mo sa Panginoon, I hate this horrible job. I hate this horrible marriage. How many times have we missed the miracle right in front of our eyes because we're so fixated on what we want? We want more. Gusto namin ng mas marami. Kasi masyado nang paulit-ulit yung milagro, trinato na nating routine. But everyday miracles have been taken for granted. Kasi yung consistent provision ng Lord, pakiramdam natin minsan ordinaryo na lang. Nawala na yung wonder, nawala na yung appreciation, nawala na tayo ng perspective, nawalan tayo ng context. Bigyan ko lang kayo ng context. Nasa disyerto sila. So kung magkaroon ka ng tinapay, kahit isang araw lang, pero mangyari yun sa iyo for 40 years. At dahil normal na yung tinapay, wala bang iba? Wag ko kayong mawawala ng perspective na yung mga bagay na natatanggap ninyo sa Panginoon, pagkain man yan, bubong ng bahay, tubig, kuryente, internet, lahat po yan milagro na galing sa ating Panginoon. Nakalimutan na nila yung halaga ng answered prayer. Nawaglit na sa kaisipan nila yung mga blessings na meron sila araw-araw. Siguro dahil araw-araw tayo nakakakita ng mga posts online na sobrang flashy. Pag kumain sila, restaurant, wow, grabe. Ako dito, tuyo.
Pero masarap yun. At pag tinignan mo lifestyle nila, grabe, araw-araw tong kumakain sa restaurant. Every month, nasa ibang bansa. Normal sa kanila, pangarap mo. Pero yung normal sa'yo, pangarap din ng iba yun. Baka na nakalimutan mo. Yung iba nangangarap magkabubong. May bubong kayo? Yung iba nangangarap makakain ng 3 beses isang araw. Yung iba nangangarap magkaasawa, magkaanak. Dati yung Jollibee, pag okasyon lang meron, nagja-Jollibee. Pero ngayon, pag naisipan mo, Jollibee tayo. Dati yung noodles, ang dami ng sabaw mo, di ba? Para magkasya sa lahat. Yung 3-in-1 talagang hinahati mo sa 3. 3 tasa para magkasya sa lahat. Yung hotdog, pag kinakain mo, balat muna. Naranasan niyo ba yun? Kasi para magkasya. Pero ngayon, meron kayong tender juicy, 2 plastic sa ref. Meron kayong mga frozen meat sa ref. Yung iba sa inyo, pag nag-aircon, 24 hours. Mga dating pinapangarap lang natin, naging ordinaryo na lang. Kasi naghahanap ka na naman ng bagong miracle. Minsan, sasadyain talaga ng Panginoon na ma-overwhelm ka. Minsan, sasadyain talaga ng Panginoon na maramdaman mo yung bigat at pressure. Minsan, sasadyain talaga ng Panginoon na mapunta ka sa isang sitwasyon na kulang ka. Minsan, dadalhin ka talaga ng Panginoon sa isang sitwasyon where your back is against the wall. That He will put you to the end of yourself. Na may mga tatanggalin talaga ang Diyos sa buhay mo na pinagkatiwalaan mo at pinagdependihan mo. Gusto ng Diyos ma-realize mo na hindi ka infinite, finite ka, limited ka. And no matter how much you try, no matter how hard you work, it will not be enough without the grace of God. The reality is this, you are not enough and you don't have enough. Alam ko may passion ka, pero alam mo walang bunga. Mahal na mahal mo yung ginagawa mo, but you don't have enough budget. And sometimes God will allow you to be placed in a situation na kulang ka. Binigay mo na lahat para sa mga anak mo. Nag-sacrifice ka at nag-compromise ka para sagipin ang inyong marriage. Binuhos mo ng buong-buo ang sarili mo para sa karir na yan. Nag-invest ka ng matindi dyan sa trabaho na yan. Hindi mo na nga alam pinagagagawa mo minsan, pati guardian angel mo napapagod nakakahabol sa'yo. Sa tindi ng mga ginagawa mo out of desperation, nagpakamangmang ka sa pag-ibig, nagpapakamatay ka sa ministry, nagpapakamatay ka sa boss mo na hindi naman namatay para sa iyo. And you are trying to be everything to everybody. You're not supposed to be everything to everybody. Ba't mo hinahayaan na maging super? Tatakbo ka bang kandidato sa National Heroes Day? At nagpapakabayani kang saluhin lahat, kargahin lahat, dalhin lahat? We are not called to be everything to everybody. Aminin mo ang totoo. You are trying to give them yourself. But your calling is to give them Jesus. Your calling is not to give your whole self to them kasi in your own limited ka. Not enough ka. Bakit mo kailangan suluhin? Bakit mo kailangan kargahin? Hayaan mong kargahin ng Diyos. Lahat kayo kargahin ng Panginoon at iasa mo sa Panginoon yung bagay na alam mong hindi mo kaya. Mamamatay ka na lang dyan. Yung deficiency na nararanasan mo, hindi aksidente. Yung kakulangan na nararanasan mo, sinadya ng Panginoon yan para ma-realize mo kahit anong hirap mo, hindi mo kaya. Para makilala mo yung tunay na sapat. Yung tunay na Diyos na kayang magbit-bit sa'yo patungo dun sa breakthrough at miracle na talagang pinapangarap at hinahangad mo. Bakit? Kung kulang ka man ngayon, hindi kakulangan ang destiny ng isang Kristiyano. Abundance ang destiny natin. Now, I know, some of you will say, Pastor, si Pastor Sipo na nagpipreach naman ng prosperity gospel. Now again, I don't believe in prosperity gospel because prosperity is not the gospel. The gospel is this. Jesus came, He died, buried, and rose again from the dead. That's the gospel. Prosperity is not the gospel, but prosperity is part of the gospel. Do you really think na si Jesus Christ bababa dito sa mundo, mamamatay, ibibigay ang kanyang buhay, at hindi niya isasama yung abundance sa benefit ng kanyang pagkamatay? Come on now.
I believe that God came here to give us an abundant life. Not through your efforts, not through your wisdom, not through your education. So stop earning something that God already gave to you. It's not your job to earn it. It's your job to receive it, church. It's your job to receive it in Jesus' name.